Hello guys, Let's Go Vlogs nga pala. So ngayon guys, isi-share ko lang sa inyo yung ating pagmiminti ng water quality ko. Kasi bumisita kasi yung pinsan natin, sobrang linaw daw ng ano natin, ng setup natin, yung aquarium natin kahit naka semi outdoor tayo. So semi outdoor kasi nasa labas tayo pero mayroong bubong yung ano, yung ito, yan. So kaya semi outdoor tayo. So siguro ang ano ko diyan, ang i-share ko sa inyo, may apat na ano diyan dahilan kaya bakit malinaw yung ating aquarium. Ang pinakaunang dahilan talaga niyan guys, kaya malinaw yung ating aquarium, una yung pagwa-water change natin. So nagwa-water change tayo twice a week. So ang schedule ko is Wednesday and Sunday. Tapos 30 to 50%. Ibig sabihin ko ito yung water level natin hanggang dito sa baba. So magbabawas tayo ng hanggang dito or hanggang dito. So sa pagbabawas natin, syempre sinasaypo natin, bawas na rin tayo ng mga tanggalin natin yung mga pupo na yan guys. Para syempre malesen yung ammonia ng ating aquarium. So sobrang linaw niyan. So pangalawang ano diyan guys, syempre yung sponge filter natin. So ayan, yung sponge filter natin hindi ganoon siya kalakas kasi hindi naman kailangan talaga ng gapi na ng tawag dito yung aerator. Kasi nga ang gapi nabubuhay kahit wala yan. Kaya sobrang hina lang yung nilagay natin para lang makatulong din sa paglilinis ng tubig. So pangatlong ano natin guys, siguro yung pangatlo itong ano natin, halaman. Kasi yung halaman na yan, syempre para silang nag-absorb or kumakain ng yung mga ammonia. Hindi ko lang alam yung tawag dun sa iba, basta yung halaman kasi parang yung pagkain nila, yung mga number one yung poop ng isda, mayroon silang tao dito, parang kinakain nila yun, basta yun yung pupop na isda kinakain ng halaman. So pag kinain ng halaman, malilesen ngayon yung toxic na nasa loob ng ating aquarium. So yan yung pangatlo. Ang pang-apat guys, at sa tingin ko ito yung pinaka malaking dahilan kaya malinis yung tubig natin, hindi tayo namamatayan basta-basta ng isda, dahil dito sa ating mga shell guys. Ito yan. So yan, ang dami yan guys, mga malalaki. So paano sila nakakatulong, ano bang ginagawa nila sa ating aquarium? So yung iba niyan guys, ayaw ng mga shell na yan kasi nga parang ang gulo daw sa aquarium, pero para sa akin ito yung nakikita kong kagandahan sa kanila. So una, yung mga shell na yan ang kumakain ng poop ng isda, kinakain nila yan guys. Tapos yung mga poop na yan na nandyan, siguro mga 80% na yan pag poop lang ng yan, ng mga shell, hindi na ng isda. Kasi yun nga, yung poop ng isda, madali siyang maduro guys kung yung poop lang ng isda, isang araw lang makikita mo hindi na siya buo-buo. So mag-tendency pag mag-siphon tayo, mas mabilis natin i-siphon yung dumi nila. So yan ang isang trabaho nila. Pangalawang trabaho nila, siyempre kumakain sila ng lumot. Yan, yung mga lumot na yan sa likod, kunting-kunti na lang kasi nga kinakain ng ng mga shell na yan. Tapos pati yung halaman guys, kinakain din nila yung lumot dyan sa loob ng halaman. Kaya kahit yung mga halaman natin, wala silang lumot sa ilalim na marami. Kasi kung wala yan, nung nakaraan na tinanggalan ko ng shell, dumami din yung lumot dun sa mga halaman natin. Isa yung din. At ang isa pa sa pinaka malaking trabaho ng shell guys, pag mamatayan tayo ng isda, nagkasakit na matayan, hindi na mahawa yung ibang isda kasi sila ang kakain ng patay na isda pag hindi natin mapansin. So pag may patay na isda dyan guys, hinahayaan ko lang, ginagawa kong siesta sa mga shell natin kasi para tataba din sila. So yun ang napakalaking
tulong ng shell sa ating aquarium. So hindi lang yan guys, akala nyo yan lang yung malinaw natin. Lahat yan, halos lahat yan, sobrang linaw ng mga aquarium natin. Sa baba, ito, ayan, nagre-reflect lang kasi lumalabas na si Haring Araw. Nasa likod natin yung Haring Araw guys, kaya nagre-reflect. Isa pa sa kagandahan sa kanya guys, yung mga pagkain natin, yung mga feeds natin na pinapakain, minsan nasusobrahan tayo. So sila na yung kumakain din, kaya yung feeds hindi na siya darating sa punto na magiging lason siya sa ating tubig kasi inuubos na mismo ng mga shell. Ang disadvantage lang sa kanya, minsan sobra nilang dami. Dadami talaga yan guys, kasi pag mga anak yan, talagang hundreds din. Papansin nyo yan, mga maliliit na yan. Yeah, sobrang dami niyan. So yun lang din ang advantage sa kanya. Pero sa akin hindi siya ganun ka problematic kasi twice a week tayo water change, nagsasiphon ng tubig. So pag binabawasan ko rin sila. Ito kasi dito sobrang dami nila kasi hindi ko sila basta-basta mahihigop gawa ng maraming plants. So minsan natatago sila sa plants kaya medyo maraming maliliit. Pero technically pag ko talaga gusto ko kunin yung mga maliliit, ititira ko lang yung mga malalaki. So kagaya dito, halos wala nang maliliit kasi wala silang halaman na pagtaguan. Yung mga maliliit na higop ko. Kaya yan tingnan nyo guys, ang pinaka-advantage niya, no. 'Di ba buo-buo yung pupo na yan guys. Ilang araw na tayo hindi nagwa-water change. Ngayon is Sabado. So pang-4 na araw. Kung ordinaryo poop ng isda yan, durog na yung mga yan guys. Kumbaga, pag mo, lalabo na yung tubig mo. Ayan, binubuo nila yung poop ng isda. Kaya sobrang linis talaga ng ating aquarium din. Ayan mga kaya mapapansin mo yung dito kasi ito yung maraming halaman. Siyempre mas maraming lumot. Yung poop ng kulay ng poop nila guys, medyo may pagka-green din. Ibig sabihin yung mga shell dito, medyo marami silang nakakain na shell. Di kagaya dito na yung kulay is medyo dark, para siyang papunta na ng brown kasi wala silang gaano nakakain. At the same time pala, isa pa sa makagandaan sa shell, kalimutan ko, pag magpakain tayo ng feeds dyan, ang sobra guys, sila na yung kakain ng ng sobra. Ibig sabihin hindi mo na kailangan tanggalin yung sobra kasi yung sobra na pagkain ng feeds is magkukos din ng ammonia yon pag hindi makuha, di ba? So sila na yung kukuha guys. Wala pang 10 minutes guys, ubos yung sobra. Kahit maglagay, pag subukan yung maglagay pag may shell kayo, pag nasa baba mabilis nila makuha niyan. Pag sa ibabaw medyo matagal nila makuha kasi hindi naman sila sa ibabaw ng tubig nag-i-stay, sa gilid lang at saka sa ilalim. So hindi nila basta-basta makuha yun. Pero pag oras na bumaba yung mga sobrang pagkain, ayan sila, sa kanila na yun. Wala ka nang problemahin. Kaya ako mula nung nag-settle ako dito sa ganitong sistema guys, talagang awa ng Diyos, parang 2 months na tayong hindi namamatayan. Namatayan man tayo nung kailan akong di ko na maalala last kong namatayan dito tayo di ko lang na video to guys, pero itong mga fry na nandito, marami diyang anak na yung hindi buo, yung minsan yung nakabaluktot lang, yung minsan yung parang itlog lang siya. So sobrang dami. Kaya napapansin nyo yung natira dito, ilan lang sila 5. Isang anakan yan pero 5 lang sila kasi unang anak din ng female na to na albino full platinum white. So unang anak niya, sobrang daming patay. Wala akong kinuha na patay, kahapon lang to guys. Wala akong kinuha na patay na isda. Pero yan, tingnan nyo naman, kahit isang patay wala dyan. Kasi nga mayroong isang shell akong nilagay dyan, isa lang. Ayan, aliit pa yan, dalawa magkatabi na pala. Yan. Lumabo. Yan. So yan lang yung kumain. Lahat ng
Ayun pala din ang isa. Ayan. Kasi minsan na ano din guys, kagaya nito, medyo malinaw yung tubig pero marami nang masyadong lumot. Minsan nag-aano ako, nag 100% ako diyan. Tinatanggal ko lahat nung ano ng tubig, tapos nililinis ko talaga yung ano, sinasabon ko pa nga yung aquarium pag sobrang dami na kagaya na nito, medyo makapal na masyado yung ano lumot. Pero sa ngayon okay pa yan, hindi pa yan siya ano, hindi pa natin lilinisin. So ano pa bang i-share ko sa inyo? Ayan na, dito mapapansin nyo yung kulay ng poop nila guys, iba-iba. May puti, may ano. Ibig sabihin yung puti na yan yung kinain nila na feeds. Kasi nga ang pupo talaga ng isda guys, hindi ganyan eh. Saan ba tayo? Puro pupo na yan ng mga shell, kasi dito medyo marami yung shell. And dito kasi guys, medyo maraming shell kahit maliit siya, gawa ng marami siyang fry. Ayan, nasa taas yung fry. Busog kasi kaya nagpaibabaw. Marami silang ano diyan. Marami silang shell kasi hindi ko siya basta-basta masaipon nung malaki kong hose. Kasi pag sinaipon ko minsan nasama yung mga anak. Kaya ingat na ingat ako. So ito yung pang saipon ko nga pala, dalawa. Ito pag medyo may fry, itong maliit, yung hose ng ano natin, aerator natin. Maliit lang siya para hindi siya basta-basta makahigop ng fry. Tapos kung halimbawa lalapit yung fry dun sa pinakabutas, pipisilin mo lang siya, hindi na siya magsasaipon. So unlike dito sa malaki na sobrang laki, hindi mo mapipisil basta-basta, hindi siya hihinto. So dito kasi itong malaki, pag gusto kong mabilisan saipon para mas mabilis ako matapos. So ayan. Yan, kung may tanong kayo guys, suggestion or technique na iba, kung gusto nyo i-share, please comment down below para matry ko rin yung technique nyo. At kung may tanong man kayo, sasagutin ko sa abot ng aking makakaya. Ayan, maraming salamat sa panonood. Pets Ko Vlogs nga pala. Paalam, God bless, bye bye. Please subscribe to my channel.